Inaasahan. Sa pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ang mga mag-aaral ay maiuugnay ang suliraning ng ibabaw sa akda sa pandaigdigang pangyayari sa lipunan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong guro sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating talakayan, subukin mo munang sagutin ang gawaing ito. Panuto, isulat sa patlang ang MK kung ang pangungusap ay may kaugnayan sa maikling kuwento at WK naman kung wala. Sagutin ito pagkatapos ng 10 segundo. Ang sagot sa unang bilang ay ikalawang bilang, ikatlong bilang, ikaapat na bilang, at ikalimang bilang. Magbalik-aral tayo. Una, uri ng tula na punong-puno ng masisidhing damdamin ng tao tulad ng pag-ibig, kalungkutan, kabiguan, kaligayahan, tagumpay at iba pa. Ano nga ulit ito? Tulang pandamdamin o liriko. Ikalawa, isang akdang pampanitikan na naglalarawan ng buhay, batay sa guni-guni, kaisa ng ating damdamin at ipinahahayag sa pananalitang may angking aliw-iw. Ang sagot ay tula. Ikatlo, anong uri ng tula batay sa kayarian ang akdang hele ng ina sa kanyang panganay? Ito ay ang malayang taludturan. Ikaapat, elemento ng tula na tumutukoy sa malinaw at di malilimutang impresyon na kikintal sa isipan ng mambabasa. Ito ay kaligtan. Sino ang nagsalin sa Ingles ng tulang hele ng ina sa kanyang panganay? Si Jack H. Dryburgh. Nakatutuwang malaman na marami kang natutuhan sa nakaraang aralin. Handa ka na ba sa aralin natin ngayong araw? Simulan na natin. Ang naitalang kasaysayan ng maagang kabihasnan ay lumitaw sa Sudan at mamamayan sa sinaunang Ehipto, ang Sahel, ang Maghreb, ang sungay ng Aprika. Sa panahon ng gitnang kapanahunan, ang Islam ay kumalat pakanluran, mula sa Arabia hanggang Ehipto, tumawid ng Maghreb at ng Sahel. Sa silangang Aprika, nagsimula ang paglitaw ng mga unang makabagong tao o mga Homo sapiens at nagpapatuloy sa kasalukuyan bilang isang tagpi-tagpi ng mga magkakaiba at umuunlad na politika sa mga estadong bayan. Ang silangang Aprika ay binubuo ng 6 na pinakamalalaking bansa. Ito ay ang Sudan, Ethiopia, Uganda, Somalia, Kenya, at Tanzania. Dito rin nagsimula ang kalakalan sa pagitan ng mga Indian, Arabe at Aprikano. Dahil dito, nalikha ang kultura sa aspetong Islamiko, Asyano at Aprikano. Nagtataglay ng maitim na balat ang mga Melanesians. Ang pagsasaka, pangangaso, pangingisda, at pangangalap ng pagkain ng kanilang ikinabubuhay.
at bayanihan ng sambahayan kapag panahon ng pagsasaka o pagkatayo ng bahay. Natuto silang mag-alaga ng hayop kaya nagkaroon ito ng lipunang pastoral. Ang bawat lungsod o estado ay may sariling pinuno, pamahalaan, batas, sistema ng pagbubuwis at pangangalaga sa kaayusan. Patrilineal ang kanilang lipunan. Maluwag ang pamumuhay at malaya ang tao na sumamba sa anumang relihiyon. Muli nating balikan ang kaligrang kasaysayan ng maikling kwento. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang isang maikling kwento mula sa silangang Aprika. Ang tekstong Ang Alaga na isinulat ni Barbara Ximeñe at isinalin sa Filipino ni Magdalena O. Hoxon. Simulan na natin. Sino nga ba si Barbara Ximeñe? Nakilala na natin ang manunulat ng ating teksto. Ngayon naman ay tuklasin na natin ang nilalaman nito. Tara na't panoorin natin ang isang buod ng video. Pakinggan at unawain ng mabuti. Ito si Kibuka, isang mapagkakatiwalaang kawani ng Gogombola Headquarters. Naniniwala siya na hindi pa para sa kanya ang pagretiro. Isang araw, may pinapunta mula sa Komisyon ng Serbisyo Publiko sa kanilang tanggapan upang alamin kung sino ang mga kawaning dapat nang magretiro. Sumunod na nangyari ay may pensyon na siya at wala ng trabaho. Isang araw, pinatawag siya sa opisina upang tignan kung kailangan ng kanyang kapalit ang kanyang tulong at payo. Subalit, walang pakialam ang kanyang kapalit sa kanyang trabaho. Ang mga mahahalagang papeles ay nagkalat lamang sa sahig at ang babae lamang ang inaatupag nito. Sinubukan niyang sabihin ang kanyang nakita, ngunit hindi na interesado ang mga ito sa kanyang sinasabi. Nalulungkot siya hanggang sa may narinig siyang tunog na paparating at sabay na tumungo siya sa pinto.
Tuwang-tuwa si Kibuka sa pasalubong ng kanyang apo, gayon din ang pagdalaw nito. Kahit saan magpunta si Kibuka, ay sinusundan siya ng kanyang alagang biik. Kada araw na dumaraan, palaki ng palaki ang alagang baboy ni Kibuka. Nahihirapan na rin siyang magpakain dito. Habang naglalakad ang mag-amo, papuntang puno sa grado na laging napapasyalan, biglang tumilapon ng mag-amo sa magkabilang direksyon. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Kibuka na kainin ng kanyang alagang baboy, kung kaya't hinayaan na lamang itong paghati-hatian ng kanyang mga kapitbahay. Nalungkot siya dahil alam niyang ang alaga niyang baboy ang inihandang pananghal. Ngunit, natawa na lang din siya dahil sa wakas ay makakatulog na rin siya ng maayos. Nagustuhan mo ba ang iyong napanood? Tara, magsuri tayo! Ang labis na pagmamahal ni Kibuka sa kanyang alagang baboy ang nagtulak sa pagtatalo ng kanyang puso't isipan sa kung ano ang dapat niyang gawin. Ang kanyang labis na pagmamahal sa kanyang alaga ang nagtulak sa kanya na magdalawang isip. Ngunit sa isang pangyayaring hindi niya inaasahan, napilitan siyang gawin ang nooy hindi niya magawa. Sa kalaunay natanggap niya ito at naisip na ang kanyang desisyon ay nagdala ng mabuti sa kanyang kapwa. Ang mga sandaling kasama ang kanyang alaga ang nagturo kay Kibuka ng halaga ng buhay pagkatapos ng kanyang pagretiro. Ang iniisip niyang kawalang saysay ng kanyang buhay ang muling nagpanumbalik sa buhay at sigla niya. Ang pagkakaroon niya ng alaga ang nagpangibabaw muli sa kanyang saya at panandali ang nalimutan ang lungkot at pag-iisa sa buhay. Ngunit sa kabila nito'y ang hirap sa pag-aalaga lalo na sa panahong lumalaki ito. Ang kanyang alaga ang muling nagpaalala sa kanya na may katuturan o halaga ang buhay sa maliit o malaki mang pamamaraan. Sa mga tao, ang pagkakaroon ng pagpapahalaga katulad ng hangad din nating pagpapahalaga mula sa iba. Isa sa mga natatanging katangian ng tao ay ang labis na pagpapahalaga sa lahat ng bagay, hayop, halaman at kapwa-tao. Napakadali natin mapamahal sa mga ito o yung tinatawag natin sa Ingles na physical at emotional attachment. Kung kaya nahihirapan na tayong ihiwalay ang ating mga sarili at kalooban sa mga ito. Dahil din dito, nahihirapan na tayong palayain o pakawala ng mga ito at labis tayong nasasaktan kapag nawala ito. Ngunit sa duloy, saka natin napapagtanto ang mas magandang dulot nito. Sabi nga nila, kapag may nawala, may darating pang mas maganda. Higit pa ang halaga sa nawala. Marami ka bang natutuhan sa ating araling tinalakay? Magsanay tayo. Panuto, punan ng mga salita o parirala ang mga pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang,
ikalawang bilang, ang sagot ay ikatlong bilang, ang sagot ay ikaapat na bilang, ang sagot ay at ikalimang bilang, ang sagot ay ilan ang nakuha mo? Upang lubos mong mapahalagahan ang natutuhan mo sa araling ito, subukin mong sagutin ang tanong na ito. Paano mo maipapakita sa simpleng pamamaraan ang iyong pagpapahalaga sa sarili, sa lipunan, at sa daigdig? Pahalagahan natin ang bawat sandali ng ating buhay sapagkat ang bawat bahagi nito ay mahalaga. Pahalagahan natin ang mga taong nagiging bahagi nito sapagkat sila'y may malaking tungkulin upang buhay mo'y higit pang mapaganda. Pahalagahan natin ang mga panahon at oras na dumaraan sapagkat sa bawat paglipas nito'y mga sandaling di na natin maibabalik pa. Pahalagahan natin ang mga bagay, maliit man o malaki, mahal man o mura, may katuturan man o wala, sapagkat may dahilan kung bakit sa atin ito'y itinadhanang mapunta. Pahalagahan natin ang lahat ng nilalang o nilikha ng Diyos, sapagkat ang mga ito'y may kabuluhang dala. Maikli lamang ang buhay ng tao. Huwag na nating hintayin, sa huli, tayo'y magsisi pa. Laging tamang piliin ang maging mabait at mabuti sa kapwa, at sa lahat ng mga bagay na may buhay. Sabi nga ni Lola Olivia sa pelikulang Unforgettable, maging mabait ka sa tao, sa hayop, at sa kapwa dahil ang kabaitan ay bumabalik 1 million times. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa ating tekstong Ang Alaga ni Barbara Quimeñe. Paalam! Hanggang sa muli nating pagkikita.